Jessica's POV. He is a good man and I like him for you. Giit pa ng mama niya at saka sila tinalikuran. Nagtuloy-tuloy ang mama niya paakyat sa silid ng mga to habang naiwan naman silang nakatulala sa sala. Sumunod din ang tito Roger niya sa mama niya at si Frances sa kusina pumunta. Nang maiwan silang dalawa ni Adam sa sala, kagad siya nitong hinawakan sa kamay. Let's go! Anito na kinapiksi niya. Pinagsasabi mo dyan? Iuwi na kita para di sumasakit ang pakiramdam ni Tita Julie sa kakulitan mo. Ani Adam na kinainis niya. Sige, iuwi mo ako para pakiramdam naman ng parents at kapatid mo ang pasasakitin ko. Pinigsin niya ang kamay niya ngunit di pa rin siya binitawan ni Adam. Kahit samaan niya to ng tingin, hindi ito natitinag. Ano ba? Galit niyang singhal dito pero sa halip sagutin siya ay matamis na hinagka nito sa labi niya naging sagot nito. I missed you. Kaagad? Bulong niya sabay hagkang muli. Sa kabilang banda, I'm sorry. Kaagad na tinulak ni Jessica si Adam na akma siya nitong kakabigin upang yakapin. Di niya gustong amoy ng lalaki kahit na nga ba namimiss niya ito. Di niya rin alam kung paano nga akto sa harapan nito matapos ang nangyari sa Baguio. Nang maalala ang tama nito sa tagiliran, kaagad siyang pinanlamigan ng katawan. At bago pa siya atakin sa harap ni Adam, dali-dali na siyang tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Nilak niya ang pinto at agad hinanap ang kanyang gamot sa closet, ngunit wala yun sa pinaglalagyan niya. Bumagsak na ang lahat ng damit niya sa lapag, kakahanap ng gamot niya, ngunit hindi niya makita. Unti-unti niya namang nararamdaman ang paninikip at pananakit ng puso niya dahil sa kasalanang hindi siyang gumawa. I didn't pull the trigger. Naluluhang bulong niya sa kanyang sarili at saka yumukyok sa gilid ng kama. Ilang katok sa pinto ng kwarto ang naririnig niya, ngunit hindi niya yon pinapansin. Nahahati ang isip niya sa kung paanong dumaloy ang dugo sa tagiliran ni Adam kahit na hindi niya naman kinalabit ang gatilyo. Bago siya nawalan ng malay nung araw na yon, kitang-kita niya pa kung paanong dahan-dahan bumagsak si Adam habang hawak ito ang sugat ito sa tagiliran. At tulad ng papa niya nung gabi bago siya kinuha ng mga sindikato, tinawag din ni Adam ang kanyang pangalan. Ang mga mata nitong nahahaluan ng takot at sakit dahil sa tama, paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan. Just like her father, he fell on the floor and bathed with his own blood. Papa! Sigaw niya habang hilam ng luha ang kanyang mga mata. Di siya nagkaroon ng pagkakataong tawagin ang papa niya noon dahil sa takot na baka marinig siya ng pumastang dito. Sa takot na baka pag nag-ingay siya makita siya sa kanyang pinagtataguan, siya naman ang sunod na tapusin. Papa! Muli niyang sigaw. Ang sakit at paninikip sa puso niya tumitindi na. Pakiramdam niya walang hangin pawapasok doon kaya nahihirapan na siyang huminga. Napahawak siya sa tapat ng kanyang puso. Ilang beses kinalabog yon upang maibsan ang pananakit ngunit hindi nawawala. Kasabay ng paninikip ng kanyang puso ay ang sakit na nananaliday sa kanyang katawan. Noong gabing yon, nawala siya magawa upang maisalba ang buhay ng ate Rose niya at papa niya. Pinagkakalmot niya ang kanyang braso, balikat at pisngi upang mabaling doon ang sakit pero wala pa ring epekto. Sinabunutan niya ang kanyang buhok at pilit na iniuntog sa frame sa kama ang kanyang noo para mawala sa isip niya ang imahe ng dugo na nasaksihan niya noong gabing yon pero wala ring naging epekto. Pinanlalabuan na siya ng paningin dahil sa luhang hindi maampat-ampat sa kanyang mga mata. Papa! Halos pawalan siya ng tinig kasi sigaw pero ang pananakit ng kanyang puso naroon pa rin. Jessica! Suddenly, that voice came in nowhere. Dinig niya ang malakas at baling pagtawag sa kanyang pangalan pero hindi niya alam kung saan ang gagaling. Wala siya ibang maisip at maramdaman kundi ang takot, sakit at kawalan ng pag-asa. Kung pwede lang sanang ibalik ang oras ng gabing yon, hindi na siya lalabas pa ng bahay nila. Iindahin ang sakit, nadulot ng pag-aaway ng mama at papa niya. Tatakpan ng kanyang tenga upang di na sila marinig pa. Di na siya aalis para sana hindi na siya muntik na mapahamak. Di maglalakad sa daan mag-isa at sa madilim upang di na maulit ang trahedyang kinasangkutan niya. Hindi na ulit, hindi na uulit pa. Jessica, please stay with me. Dahan-dahan niyang minulat ang namimigat at luhaan niyang mga mata. Kumunot ang noon niya na mapagsinong lalaking nasa harap niya. Luhaan ang mga mata nito at namumula ang tungkil na matangos itong ilong. Hinaplos niya ang pisngi nito at pinunasan ng luha doon. Adam, why are you crying? Mahina at halos pabulong niyang tanong. Simula mapalapit siya dito, puro kamalasan na lang ang naidulot niya sa lalaki. Napahikbi siya at mahigpit na yumakap sa balikat ni Adam.
I didn't pull the trigger. I can hurt you. I don't want to. He gently pulled her and hugged her tighter. Naririnig niya ang malakas sa tibok ng puso nito. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito at ramdam niya ang panginig nito di dahil sa ginaw kundi dahil sa takot. Takot para saan? Natatakot ba siya? Takot sa ano? Ang pagkawala niya? Isang mapait na ngumiti ang sumilay sa kanyang mga labi. They can still live without her. They can continue living their normal lives without her presence. They don't need her. Her existence wasn't valid, and so as her feelings. I didn't pull the trigger, believe me. But she want me to believe in her? It was not an explanation but a fact. Siya ay nagsasabi ng totoo. At dapat itong maniwala sa kanya. Pero paano kung hindi? She can no longer look at him with a brighter smile than the way she looked at him before. Di niya na kayang itago at paglaruan pa na parang laro ang pakikipagsalo at nag-enjoy silang dalawa. Hindi niya yata kakayanin pa. Nahihiya at nailang na siya ngayon sa presensya ni Adam. Hindi niya na kayang titigan to sa mga mata. Dahil sa pagtatangka niyang tapusin to kahit wala naman itong kasalanan sa kanya. Kapareho lang din siya ng mga sindikato na kumuha sa kanya. Na pumaslang sang inosenteng tao. I believe you, my sweet. I believe you. Adam said almost a whisper. Nang dahil sa sinabi nito, napahagulol siya ng iyak. Pilit naman siyang inaalot, pinatatahan ni Adam. Hinahaplos ang likod niya, tinutuyo ang luha sa pisngi niya. Tahan na. He smiled. You won't be pretty anymore. Gait pa nito. Mas sumigpit ang yakap ito sa kanya at saka siya hinagkan sa noo. Naramdaman niya rin binuhat siya nito at marang inihiga sa kama. Nang bumaling siya sa gawing pinto ng silid, hindi na siya nagulat pa. Naroon ang mama niya pati na rin ang asawa nito. Ganon din si Francis at si Simang na parehong nakatingin sa kanila. Samot-saring emosyong nakikita niya sa mata ng mga to pero wala na siyang pakialam pa. Jessica, baby? Pabalyang niyakap siya ng mama niya na ngayon umiiyak na rin. Mapait siya napangiti dahil di niya gustong umiyak ang mama niya nang dahil sa kanya. Ayaw niya tong nasasaktan pero nasaktan niya. I'm sorry baby, I'm sorry. Pangako, lagi na lang akong nasa tabi mo. Hindi kita iiwan anak. Until when, ma? Agap niya rito. Kusay ang lumabas sa bibig niya na kinabigla niya rin. Hanggang kailan kang nasa tabi ko at dadamayin ako kapag hindi ko na kaya? Natigilan ang mama niya at naitakip ang palad sa sarili nitong bibig. Napangiti naman siya na makita ang awa at takot sa mga mata nito habang loang nakatitig sa kanya. Nung nasa Sicily ako, ilang beses kong hiniling na sana nararoon ka. Nakasama kita. Nayakapin mo lang ako kasi natatakot ako. Gusto kitang katabi dalawang gabi na hindi ako binabangungot. Kailangan ko pang uminom ng pampatulog para lang makapagpahinga. Araw-araw hinihiling ko sana may mama ako. Lumakas ang hikbi ng mama niya na kinangiti niya na mapakla. Hindi ko kasi naramdaman sa iyo yon, ma. Hindi ko naramdaman na may mama ako sa katauhan mo. Palagi ka nagkukulong sa kwarto at nakatulala. Wala akong karapatang maging mahina dahil mahina ka rin. Hindi ko maramdaman ang kasiyahan dahil lagi tayong miserable. Anong klaseng magulang ka ba? Sorry. I am so sorry, my dear. Halos barado ng ilong ng mama niya kaiiyak. Pero yung sakit sa puso niya na naipon sa matagal na panahon, hindi man lang yata mabawasan. Ang sama-sama pa rin ang loob niya rito. Ngayon, masaya na ang mama niya. Masaya na to sa piling Tito Roger niya kasamang kapatid niya na nagbibigay siya sa bahay ng mga ito. Pero paano naman siya? Hanggang ngayon miserable pa rin, malungkot pa rin. Kailan ang araw na siya naman na makakaranas ng tunay na kasiyahan, yung hindi pilit at hindi pinipilit. Pwede pa ba yon? Mangyayari pa ba yon? I am sorry anak, hindi ko alam. Nahihirapan ka na nun dahil sa akin. Sobrang hina ako at wala akong iniisip kundi sarili ko lang. Pero Jessica, sana maintindihan mo ang mama. Sana maniwala kang mahal na mahal kita. Na handa akong gawin lahat para sa'yo. Mabigay ko lang ang buhay na para sa'yo. Pilit siyang niyakap ng mama niya at saka hinaplos ang buhok niya. Patawarin mo ako anak, I'm sorry. Sunod-sunod siyang tumango dahil kahit naman anong sama ng loob niya sa kanyang ina, hindi niya to matitiis. Hindi niya to kaya makitang nasasaktan. Her mother deserves to be happy. She deserves to find her true love and be loved. Kahit yun lang, kahit hindi na siya. Makita niya lang maaliwalas ng ngiti sa labi ng mama niya ay okay na siya. I want to sleep, Mom. Ani niya sa mahinang boses. Pagod na siya kaiiyak.
Masakit din ang braso at leg niya na may kalmot dahil din sa kagagawan niya. Ganon din ang noon niya na mukhang nagkabukol pa nga yata. Bumaling ang mama niya kay Adam na nakatayo sa gilid ng kama. May hawak tong first aid kit na binigay ni Simang. Ikaw na munang bahala sa baby ko. Nakangiting sambit ng mama niya kay Adam. Huwag ka sanang mapapagod sa kanya. And I know how much you love my daughter. Please, love her till the end. I will, tita. Mahinang sagot naman ni Adam habang maraing nakatitig sa kanya. Bago siya tuluyang gupuin ng antok at pumikit ang kanyang mga mata. Nakita niya pa si Adam na umupo sa gilid ng kama. Marahan siyang ginawaran ng hagkan sa noo. Rest for a while, my sweet. I'm here. I won't leave you. I love you, Jessica. With those words, she heard from Adam. She closed her eyes and slept with a smile. Sa kabilang banda, 2 araw simula na mag-trigger ulit ang panic attack ni Jessica. Nagdesisyon siya, di na muna umalis ang San Antonio. Gusto niya munang pakalmahin ang kanyang isipan at bawasan ang pangonsume sa lahat. Jessica, my dear, kumain ka na. Mahimbing naaya sa kanya na mama niya, naiilang na sumilip sa kanyang silid. Bagamat nakangiti ang mama niya sa kanya, nararamdaman niya naman na naiilang o kinakabahan to. Kagad siyang bumalikwas ng bangon at nilapitan ang mama niya. Hinagkan niya to sa pisngit sa kabinate. Morning, ma. Sorry I'm late. Aniya at saka nahihikab na bumalik sa kama. Nagtataka naman ang mama niya na nakamata lang sa kanya. Ni hindi man lang to natinag sa kinatatayuan nito habang nakatingin pa rin sa kanya. Nakailang beses pa muna tong tumikim habang nagtataka pa rin. Nakatitig sa kanya bago nagsalita. Hindi ka ba kakain? Tanghali na, anak. 3:00 na nga ng hapon kung tutuusin. Hindi ka ba nagugutom? Nag-aaral lang tanong sa kanya ng ginang. Dumapit pa to sa kama. Bahagyang hinaplos ang noon niya. Mainit-init ka. Are you sick? I don't know, ma. Bale walang sagot niya at saka muling pumikit at niyakap ang unan niya. Nahihilo ko. Wala akong ganang kumain at tumayo. Kapag kakain ako, humihilab ang tiyan ko at nasusuka. Giit niya pa bago nagtalokbong. Baka naman anak Ate, may bisita ka sa baba? Naputo lang nais pang sabihin ng mama niya dahil kay Simang na bigla na lang umeksena. Tinanggal niya ang kumot na nakatalokbong sa kanya tsaka tinatamad at tinignan si Simang. Sino? Pakisabi lumayas na siya. Si Kuya Adam po, te. Agap ni Simang. Pagkarinig niya sa pangalan ni Adam, kaagad siyang tumayo. Tila nabuhayin siya ng dugo at kulang na lang pa rin ng hagdan, pababa sa sala, kung saan naroon si Adam. Na makita niya ang lalaking prenteng nakaupo sa sofa habang nakapikit ang mata, kaagad siyang tumakbo at inihagis ang sarili dito. Umupo siya sa kandungan ni Adam na nakaharap sa binata. Naramdaman niya pa ang bahagyang pagkagulat ni Adam dahil sa ginawa niya. Pero nang ipulupot niya ang mga braso niya sa batok nito at ihilig ang kanyang mukha sa balikat nito, gumanti to na mas mainit na yakap. Hindi niya alam kung bakit. Di niya rin alam kung bakit tila may mainit na humahaplos sa kanyang puso na makita niya si Adam at kapanatagan ng loob ng yakapin niya ito. Did you miss me? Malambing nitong tanong sa kanya habang marahan nitong hinahaplos ang buhok niya. Sunod-sunod siyang tumango. Yes, and I don't know why. Sagot niya dahil yun naman talaga ang totoo. Good, and I miss you too. Mas tumigpit ang yakap niya kay Adam at ganoon din to sa kanya. Hanggang sa mga oras ay nagtataka pa rin siya sa sarili niya kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya para dito. Gusto niya ang pakiramdam na makulong sa mainit itong bisig, ang pakiramdam na yakapin ito pabalik o nang mas mahigpit, at gustong-gusto niya ang pakiramdam na kasama niya ito sa mga oras na yon. Nakontento sila sa bisig na isa't isa habang nakaupo si Adam sa sopa at nakakalong naman siya rito, naiyakap na mahigpit. Kung pwede lang patagalin ng oras, gagawin niya. Manatili lang sila sa ganong posisyon. Jessica, ang malamyos sa tinig ng mama niya ang nagpabalik sa kanyang diwa. Bahagya siyang tinulak ni Adam upang makita nito ang mama niya na may hawak ng tray na may pagkain. Kumain ka na muna anak. Hindi ka pa nag-breakfast at ngayon hapon na. Nandahil sa sinabi ng mama niya, kaagad humilab ang tiyan niya. Mabilis pa sa 4:00 kumalas siya sa pagkakayakap sa batok ni Adam, patakbong nagtungo sa lababo. Sumuka siya roon, pero dahil wala pa namang laman ang tiyan niya, naging mahirap sa kanya yon. Mapait din ang individual niya, ngunit wala talaga siyang maiduwal. Hey, are you not feeling well? May nakain ka bang di maganda? Nag-aalalang tanong ni Adam sa kanya. Hinawakan niya nito ang buhok niya at bahagyang tinaas upang di yan mabasa.
Hinagod pa nito ang likod niya habang wala pa rin siyang hatid sa pagdaduwal. Baby, tell me what to do. Wag mo akong pag-alalahanin ng husto. Giit pa nito. Nang sa tingin niya di na humihilab ang tiyan niya, muli siyang nangunyapit sa batok ni Adam. Nalagay din niya ang mukha niya sa balikat nito at doon nagpahinga. Feeling better now? Sunod-sunod lang natango ang naging sagot niya. Naramdaman pa ang bahagyang haplos ni Adam sa tiyan niya, tsaka bumulong sa kanyang tenga. What if you're pregnant? Nanlaki ang mata niya kasabay ng panlalamig ng kanyang katawan. Sa dinami-dami na maiisip ito at itatanong, yun pa talaga. Pinagsasabi mo. Singhal niya rito sabay tulak. Tuloy na siyang nawalan ng gana kaya naman bumalik na lang siya sa kwarto niya. Naiiling at napapataas na lang ang kilay niya dahil sa sinabi ni Adam sa kanya. Jessica, hindi malabong di mangyari ang tanong kong yon. Nagsalo tayo, yes. Pero hindi ibig sabihin nun buntis na ako. Isa pa you use protection, right? Aniya pa. Pero kailan lang ako gumamit ng proteksyon? Di pa rin talaga nagpaawat si Adam at pinagdiinan pa nga ang mga pagbabagong nagaganap sa kanya. Medyo namilog ka, naduduwal, lumaki ang nasa harap mo. Sadyang mahilig ka lang kaya kung ano-anong pumapasok sa isipan mo. Muli pa sana itong magsasalita nang agad niyang takpan ang bibig nito. At dahil wala siyang ganang kumain, mukhang si Adam na lang ang gagawin niyang brunch. Mariin niya tong hinagkan sa labi, tsaka tinulak pahiga sa kama. Nang mapagtanto ni Adam ang nais niya, ito na mismo ang nagkusang nagtanggal ng saplot niya. Hinayaan na lang sa pamamagitan ng pag-iisa ng kanilang katawan, maibsa ng ilang araw na pangulila nila sa isa't isa. Napuno ng impit nilang sigaw ang 4 na sulok ng silid, at dahil nga 2 araw din silang hindi nagkita. Naging maigting ang pangailangan nila sa isa't isa. Natupad naman ang brunch na binalak niya. Busog na busog siya matapos ang 3 beses na pag-angkin sa kanya ni Adam at ang pesteng lalaki na hindi man lamang naisip na gumamit ng proteksyon. Pero dahil sa husay nito sa pagpapaligay sa kanya, hindi niya na nagawa pang pagsabihan to. No pressure, my sweet, but I want you to live here where I was living. Kung pwede lang kitang itali sa katawan ko, gagawin ko para hindi ka na ulit mawala. Paglalahad nito habang marahang hinahaplos ang buhok niya. Naramdaman niya ring hinagkan siya nito sa noo na bumaba sa kanyang ilong at nagpatuloy sa labi. Ngunit bago siya nito muling angkinin, malinaw pa sa sikat ng panghapong araw ang narinig niyang salita mula kay Adam. Let me live and stay with you, Jessica. Promise it will be different this time. Sa kabilang banda, hindi niya alam kung anong nangyari at kung paano siya nahikayat ni Adam na sumama sa mansyon ng mga Gafford. Kaya naman hanggang ngayon habang prenteng nakaupo ang mga magulang nito at nakatitig ang kapatid nitong sa Alexander sa kanya, tulala pa rin siya. Are you okay? Gusto mo pa ng cookies? Sunod-sunod na tanong ni Adam sa kanya na mukhang nag-aalala na rin sa inaakto niya. Ikaw ba naman kasi ang tila lutang at di makapag-isip na maayos? Ewan na lang niya kung di pa talaga magtaka ang mga taong nasa paligid niya. Juice? Muling tanong ni Adam at endingan niya lamang ulit. Naramdaman niya ang kamay nitong umakbay sa balikat niya, tsaka marahang hinilot yon. Parang sa pamamagitan nun pinararating nitong ayos lang ang lahat at wala siyang dapat na alalahanin pa. Anyway, Jessica, kailan kaya kami pwedeng magkita ng mama mo? Kusang umangat ang mukha niya at kunot noong napatingin sa ina ni Adam na nakangiti sa kanya. I want her to be my cooking partner. You know, napangawi siya. Naalalang wala namang ibang alam ang mama niya noon kundi ang umorder. Hindi po marunong magluto ang mama ko, ma'am. Mama, agap ito sa kanya na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi. My son was your husband, my dear. You should call me mama from now on. Hindi man naging magandang simula ninyo ni Adam, parti ka pa rin ng pamilyang to, sa ayaw at sa gusto mo. Giit pa nito. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata, pero pilit niyang pinipigil ang wag maluha sa harap ng mga to. Ayaw niyang mapahiya at maging katawa-tawa dahil lang naiiyak siya sa mga sinabi nito ngayon na lang nata narinig. Sa sobrang bait ng mama ni Adam, nahihiya na siya na tumitig sa mga mata nito. Di niya alam kung paano aakto sa harap nito nang walang maipipintas sa kanya. Tinatanong niya tuloy ang kanyang sarili kung deserve niya ba ang kabaitang pinapakita nito sa kanya. Deserve niya bang maging parte ng pamilyang Gafford? Deserve niya ba si Adam? Was she deserving to be loved? Pilit ang ngiting sumilay sa kanyang labi, tsaka sa nilubong tingin sa kanya ng ginang. Sige po, Mama. She saw Adam's cute smile when she told his mother that. Pinamulahan tuloy siya ng pisngi at patitengan niya, nararamdaman niya, nagiinit na rin.
Halika, I think you're still sleepy. Ani Adam na kinatingin niya. Mas aalas 4 na ng hapon. Pero nang marinig niyang salitang sleepy, talaga nga naman nakaramdam siya ng antok. Akbang hihilay na siya patayo ni Adam nang humilab ang tiyan niya dahil sa nakakahilo nitong amoy. Sa totoo lang, kanina pa niya yon tinitiis. Sumasama ang pakiramdam niya dahil sa pabango ni Adam. Dati naman gustong-gusto niyang amoy ng lalaki pero ngayon nasusuka na siya dahil dito. Napatakip siya sa kanyang bibig at kagad tumakbo papunta sa kusina. Wala siyang pakialam kung magtaka man na mag-asawang Gafford pati na rin si Alexander dahil bigla siyang tumakbo. Wala na rin siyang pakialam pa sa iisipin ng mga ito sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya sa mga oras na yun mailabas niya ang kung anumang nararamdaman niya. Sa malinis at malawak na lababo, doon siya dumuwal ng dumuwal. Ngunit dahil di naman ganon karami ang kinain niya, halos wala rin siyang mailabas. Sumakit lang siya niya at pinagpawisan siya ng malapot dahil sa hirap na nararamdaman niya. Naramdaman na lang din niya ang magaang paghaplo sa likod niya at ang bahagyang pag-aayos sa buhok niya. Ngunit natigilan siya sa biglaang tanong nito na hindi niya inaasahan. Are you pregnant? Awang ang bibig na napalingon siya kay Adam. May naglalarong kakaibang emosyon sa mga mata nito na hindi niya kayang pangalanan. Pero ang seryoso at pag-aalala ang himig nito nang tanongin siya nito ay talagang napakalamig sa buo niyang katawan. Sunod-sunod siyang umiling. Di sigurado kung ano isasagot niya kay Adam. Hindi pa siya dinadatan ng buwan ng dalaw pero normal na yun sa kanya. Kuminsan kasi 2 buwan siyang nadidelay dahil sa pag-inom niya ng gamot. We should visit the doc. Hindi nga sabi. Asik niya rito na nagpakunot na lang ng noon nito. Haba nakatitig sa kanya. Nasuka lang, buntis na. Hindi ba pwedeng mabaho ka lang at nakakasuka ka? Napawang ang labi ni Adam dahil sa sinabi niya. Ngayon lang yata ako nakarinig ng ganong salita mula sa isang babae. Hindi siguro matanggap ng ego nito na nababahuan siya rito. Araw-araw ako naliligo, 3 times a day my love. Kaya sigurado ako hindi ako mabaho. Mabaho ka para sa akin Muli niyang putol dito. Hindi mo may tanggap na may nababahuan sa'yo? Pwes Mr. Gafford, mabaho ka. Tilalikuran nito at agad siyang pumunta sa salid nito na alam naman niya kung saan. Nagtatakang sinundan lang siya ng tingin na mag-asawang Gafford, habang si Alexander naman, hindi niya na alam kung nasaan. Pagkatuloy niya sa kwarto ni Adam, kaagad ding nakasunod sa kanya ang lalaki. Sidara nito ang pinto gamit ang paa nito at saka nakapamewang na humarap sa kanya. Halika na, let us go to the nearest clinic. Ano bang problema mong lalaki ka? Agap niya ulit dito sa pagkakataong yon, pasigaw na. Hindi nga sabi ako buntis, ang kulit mo. I just wanna make sure. Ayaw mo sa amoy ko, tapos sasuka ka pa. Sign of a pregnant woman. Isa pa, we make love almost every day. Tigilan mo ko. Namula ang mukha nito sa asar sa kanya. Hindi niya kasi to binibigyan ng pagkakataong makatapos sa pagsasalita. Naiiling na nilapitan siya nito habang lukot na mga kilay at madilim ang mukha. Is that so? Tumango lamang siya bilang sagot dahil bigla siya nakadama ng kaba. Then I will make you pregnant. Hindi tayo lalabas ng salid na to nang hindi ka nabubuntis. Kagad siyang tinulak ni Adam pahiga sa kama at saka kinubabawan. Masuyang bumaba ang labi ni Adam sa kanyang noo, pababa sa pisngi. Hanggang sa narating nito ang kanyang labi. At first, she does not want to respond. But as time passed by, maramdaman lang niyang tumutugon lang siya sa ginagawa ni Adam. Tsaka nilagay ang mukha nito sa balikat niya. Sa akin ka lang, diba? Masuyong tanong nito sa kanya. Marahas nilang pang ibaba niya na kalaunay na punid. Napangiwi siya na marinig ang tunog na yon, saka inirapan si Adam. Ubos ng undies ko, kapupunit mo ha? Namula ang mukha ni Adam. I'm sorry, ibibili na lang kita ng bago. Pabalong nitong sabi bago siya ginawaran ng hagkan sa balikat. Walang pahingang nangyari at hindi nga siya iniya ni Adam na umalis ng silid nito kahit na ilang beses silang kinatok ng kasambahay ng mga to upang kumain. Pareho sila nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa na parang hapunan nila. And as Adam promised, mabubuntis siya pagkatapos ng kanilang lovemaking.